Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Ladies, ito ang gawin mo kung gusto mong malaman kung tunay ba na mahal ka ng isang lalaki. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto yung pagtanggap niya sa iyong kahinaan. So, bilang babae, just be yourself, okay? Ipakita mo yung totoong ikaw. Hindi mo kailangang magpanggap. Dito mo masusubukan kung tanggap ka ba niya bilang babae. Kung mahal ka talaga ng lalaki, ay mamahalin ka niyan kahit ano pa man yung mga kakulangan mo, yung kahinaan mo, yung background mo bilang tao, okay? Hindi yon maging big deal sa kanya. Of course, ang mga lalaki may mga standards din yan. Pero kung totoo ang kanyang hangarin sa iyo, hindi yon magiging sagabal. Yan naman ay naaayos, nababago naman yan. Kaya kapag tunay kang mahal ng lalaki, hindi ka niyan iiwanan, kundi tutulungan ka pa niyan para maayos or mabago yung mga hindi naaayon or magaganda na katangian or pag-uugali. Kasi ang tunay na pagmamahal ay tanggap niya yung mga ganyang bagay, yung kahinaan mo. Okay? So, ayan po ang number one. Number two, hindi ka ikinakahiya. Walang perpektong tao. Maaring physically or sa mga pananalita or sa mga pagkilos, meron at meron dyan imperfections, okay? Minsan, kapag nakita ng lalaki yan, yon ang isang bagay na naglilimita sa kanya na ipakilala ka sa mga tao or maaring ayaw kanya na makita kayong magkasama or parang itinatago kanya. Kapag ganito ang pakikitungo ng lalaki, ay questionable ang kanyang pagmamahal. Kasi ang tunay na nagmamahal, proud na proud pa nga siya, di ba? Open siya na makita kayo ng kahit sino. Kung nasa public kayo, talagang inaakbayan ka niyan. Hawak-hawak niya ang kamay mo. Masayang-masaya siya. Pero kapag kabaliktaran na ayaw kanyang ipakita, ipakilala, kasama sa public, may itinatago yan. So, hindi yan totoong pagmamahal kapag ganon. Okay? Hindi pa siya decided na ikaw yung pipiliin niya bilang kasama sa buhay. Okay? So, ayan po ang number two. Number three, eto yung tignan mo ang laman ng kanyang cellphone. Hiramin mo ang kanyang phone para tignan mo or makita kung ano ang meron doon. Dito, tignan mo or obserbahan mo ang kanyang reaksyon. Okay? Kung ibibigay ba niya or hindi. At yung expression ng kanyang mukha. Okay? Kaya kapag may gusto kang malaman sa isang tao, tignan mo lang ang laman ng kanyang cellphone at marami kang malalaman, matutuklasan dyan. So, hiramin mo ang kanyang phone. Siyempre, bilang magkarelasyon or dumidiskarte siya sa iyo, kapag wala siyang ginagawang kababalaghan, yan ay ibibigay sa iyo na walang pag-aalinlangan. Okay? Pero kapag hesitant siya, kapag marami siyang dahilan, private ito, hindi mo basta pwedeng tignan. Nako, red flag agad yun, okay? Kapag umpisa pa lang at ganyan na, tinatabla ka na sa bagay na yan, how much more kapag naging kayo na, di ba? So, umpisa pa lang, yan na ang gawin mo. Kapag ibibigay niya agad ang phone niya sa iyo, good sign yan na wala siyang itinatago. Okay? Na talagang confident siya na ipakita niya sa iyo na wala siyang ginagawang kababalaghan. Kaya yan ang isang magandang gawin mo para malaman mo kung totoo na mahal ka niyan. Number three. Number four, eto, yung huwag kang sumang-ayon or kumontra ka sa kanya. Meron tayong mga sariling opinyon. May mga sarili tayong mga gusto sa buhay. Okay? At example na lang, kapag kayo ay nag-uusap na dalawa, di ba? So, kapag hindi ka sang-ayon doon sa kanyang mga sinasabi, sabihin mo ng maayos din
yung opinyon mo, yung nasa isipan mo. Kung hindi ka sumasang-ayon, sabihin mo sa kanya at obserbahan mo ang kanyang pagtanggap doon sa mga sinasabi mo. Kasi ibig sabihin, hindi kayo nagtutugma, nagkokontrahan kayo ng opinyon, ng ideas ninyo, ng mga kaalaman ninyo. Okay? Obserbahan mo yung reaction niya. Kapag yan ay nagagalit, nako, delikado yan, di ba? Normal na magkaroon ng mga kuro-kuro sa mga bagay-bagay. At maganda nga yan na pagsubok sa isang tao kung kaya niyang tumanggap ng mga ganyang pagpupuna o opinyon ng iba, lalong-lalo na sa iyo, di ba? So, kapag yan ay nagiging irritable na, tumataas na ang boses, nagagalit na siya kasi magkasalumat kayo ng kaisipan sa mga bagay na yan, naku, red flag agad yan. Hindi pa kayo naging opisyal na magkasama habang buhay ay nakikita mo na yung mga kahinaan niya sa ganyang aspeto. Kasi kapag naging kayo na, sigurado na maaring mas malala pa dyan ang mangyayari kapag hindi kayo nagkakasundo. Kaya nga, may mga relasyon na umaabot na sa sakitan dahil lang sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Ibig sabihin, napakaiksi ng PC ng lalaki na yan. Hindi niya kayang tumanggap ng pangungontra. Gusto niya ay kung ano ang sinabi, yun ang dapat na masunod. Hindi pwede yun. Okay? Number 4. Number 5, eto yung obserbahan mo ang kaniyang pag-uugali. So, example na lang, siguro kapag magkasama kayo, tapos may mga random na tao, lalong-lalo na sa mga city, di ba? Marami kang nakikita mga taong namamalimos or humihingi ng kung ano-ano, di ba? At obserbahan mo kung ano ang reaksyon niya. Kung kusa siyang kumuha at nagbigay, lalong-lalo na kapag hindi mo sinasabi or kapag sinabi mo at nagbigay siya at nakikita mo sa kanya na okay naman, hindi siya napipilitan, very good sign yan. Kasi ibig sabihin, meron siyang compassion. Kasi may mga tao na kapag nakakakita ng mga ganon, na-trigger sila. Marami silang sinasabi, di ba? Mga tamad, ayaw kumilos, ayaw magtrabaho, puro na lang asa sa iba at marami pang sinasabi. Okay? Of course, so marami kasing mga issues din ang mga ganyan, yung mga namamalimos. Pero ibigay mo yung benefit of the doubt. Kung totoo nga ba, magkano lang naman ang magbigay ng konti? Ano yung kaya mong ibigay na hindi ka masasaktan? Di ba? Ganun lang yun. Kapag nakita mo na okay yung lalaki sa ganyang aspeto, sigurado na maganda ang kalooban niyan. May maganda siyang kalooban sa mga ganong tao. Kaya yun ang dapat mong tinitingnan sa lalaki. Yung mga ugali niya. Maraming yan. Okay? Number 5. Number 6. Ipakilala mo siya sa mga taong malalapit sa iyo. So, ito yung magulang mo, kapatid mo, mga kaibigan mo, at kapag nakita mo na masaya siya, sumang-ayon siya sa sinasabi mo, very good sign. Pero kapag umaayaw siya, hesitant siya, marami siyang dahilan, keso ganito, ganon, nako, red flag agad yun. Okay? Bakit ayaw niya? Anong dahilan? Di ba? Kasi kapag mahal ka ng lalaki, gagawin niya lahat para iparamdam niya sa iyo na tunay ang kanyang hangarin. At kapag doon pa lang tumatanggi siya na makilala ang side mo, na sigurado na hindi tunay ang kanyang hangarin sa iyo. Maaring kaya siya nakikipagrelasyon sa iyo ay dahil sa mga bagay na nakikinabang siya. Maaring financial or madalas ay gusto niya na meron siyang kasama kapag nalulungkot siya. At madalas yan ay yung presence mo, yung sarili mo, yung katawan mo. Okay? Kaya doon pa lang makikita mo na kung pasado ba siya o bagsak. So ayan po, ang number 6. So, ayan lamang ang ilan sa napakarami mong pwedeng gawin para malaman mo kung totoo nga bang mahal ka ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.